Ayan, good morning po sa bawat isa. Ayan, mainit na umaga para sa ating lahat. Ayan, good morning po ulit. Ayan, gising na ang bawat isa, no? Sikit na. Buti sana all, sikit na. Gusto kong ganyan kit. So, sige, handa na po ba tayong umawit, magpuri sa ating Panginoon? Ayan. So, sige po, no, inaanyayahan ko po ang bawat isa na tumayo at tayo magpapasimula na sa ating gawain. Amen. So yan po, no? So sige po everyone, no? Mga kasama, mga kapatid, mga kapuso, mga minamahal nating mga kasama, no? So mag-start na po tayo, no? So ituon po natin ang ating puso, ang ating isipan sa ating Panginoon. No, and wag niyo na pong isipin yung mga katabi ninyo, no, kung anong iisipin nila kapag kayo'y nagpupuri sa Panginoon. Kapag kayo'y sumasamba sa Panginoon. Pag kayo'y umaawit, sumasayaw sa ating Panginoon. And ngayong oras na ito, no, hayaan nyo ang Panginoon ng kumilos, no, dito sa ating bahay-sambahan. At ginaganapan natin ngayong linggong ito. And mag-start tayo sa ating gawain. Heavenly Father, maraming salamat Panginoon. Ngayong oras na ito, Lord God, na muli, Panginoon, pinagsama-sama mo po kami, Panginoon, ngayong oras na ito. Tinipon mo po kami sa lugar na ito, Panginoon, para awitan ka, para sambahin ka, para makinig ng iyong salita, Panginoon. Maraming salamat, Panginoon, sa mga bagong matututunan namin, Panginoon, sa katalinuhan, sa pag-unawa, Panginoon, sa amin, Panginoon. Sa mga biyayang binigay mo sa amin, Panginoon, maraming salamat. Sa pagsama, sa pagtulong sa amin, Panginoon, sa aming mga problema, Panginoon, maraming salamat po. Hindi po namin kaya ang lahat ng ito, Panginoon, kapag wala ka, Panginoon.
siya nagbabago kailanman. Ano pa nga ba ang hahanapin mo? Pagpapala'y bumubuhos sa piling mo. Hindi ka nagbabago. Kahit kailan naman. Para sa'yo, O Diyos, kalwalhatian. Kaya naman ako'y bless na bless dahil sa'yo. Inubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y bless na joy sa blessings mo. Inubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Sige nga po, kantahin natin po ulit yung chorus, no? Kasi feeling ko may ilalabas pa yung, feeling ko may bibigay pa kayong bless na ibinigay sa atin ng Panginoon. Ganun din natin siya awitin. Sige po, kantahin po natin ulit yung chorus, no? Kaya naman bless na bless dahil sa'yo. Hallelujah! Inubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y naging joy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y pa pupurihan. Hallelujah! Pupurihin ka namin. Hallelujah! Pag-ibig mo, Jesus, dakila at kapal. Tinago ang buhay ko, inupo sa tabi mo. Kinalimutan pagkukulang ko, ibinigay ang yaman mo. Kaya naman ako. Sige po, awitin natin sa Panginoon. Kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y nag-enjoy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y pa pupurihan. Kaya naman ako'y bless dahil sa'yo. Inubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y naging joy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y pa pupurihan. Patuloy ka namin pupurihin, Panginoon. Pasasalamatan na, Lord God, sa blessings na binigay mo sa amin, Panginoon. Hallelujah! Tuloy nga na bless kami, Panginoon, sa iyo at isisigaw namin yung Panginoon. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa iyo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Bless na bless, bless na bless, bless na bless dahil sa'yo. Kaya naman ako bless na bless dahil sa'yo. Kaya naman
ako'y naging joy sa blessings mo. Ika'y pasasalamatan, ika'y pa pupurihan. Minsan pa, kaya naman ako'y hallelujah, tinubos sa kasalanan, utang ko'y binayaran. Kaya naman ako'y ika'y pasasalamatan, ika'y pa pupurihan magpakailanman. Hallelujah! Magpakailanman, Panginoon, pupurihin, aawitan ka namin, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Salamat, Panginoon. Hallelujah! Hallelujah. Ramdam na ramdam natin ang papuri, no, at ang Panginoon ngayong oras na ito. No? And patuloy natin, no, purihin ang ating Panginoon. No? Ang ating Diyos na napakabuti, tapat sa lahat ng bagay. No? At lagi tayong sinasamahan sa kahit na anong problema natin. Tunay nga na walang iba, no, ang Panginoon sa pagsama sa atin. Ang pag-ibig niya ay walang kapantay sa kahit na sino man, sa kahit na ano paman. No? Yan ang ating Panginoon. Purihin natin siya. Aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo, mula pa noon hanggang ngayon, at sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, aming Diyos. Tunay nga na kay buti mo, Panginoon, mula noon hanggang ngayon, Panginoon. At sa habang panahon, sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon. Aming Diyos, wala na ngang ibang Panginoon. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, Panginoon, ang pag-ibig mo ay tunay. Kapangyarihan mo'y walang
lang tayo sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Panginoon. Purihin ka, Panginoon. Dakilain ang pangalan mo, Panginoon. Hallelujah. Ang pag-ibig mo ay tunay at walang kapantay. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Ang pag-ibig mo, ang pag-ibig mo ay tunay. Pawitin natin sa Panginoon. Kapangyarihan mo'y walang katulad. Pupurihin ka ng lahat ng may buhay. Aming Diyos, aming Diyos, kay buti mo. Sibo. Usapin natin ang ating Panginoon ngayong oras gamit ang mga awit na yan. Sa bawat salilahi katapatan mo ay naroon aming Diyos. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Wala nang ang ibang Panginoon. Hallelujah, Panginoon. Hallelujah. Purihin ka, Panginoon. Sambahin ka, Panginoon. Awitin ka, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Lahat ng papuri, lahat ng pagsamba, O Lord God, Panginoon, ay tanging para lamang sa iyo. Hallelujah! Purihin ka, Panginoon. Amen and amen. Ayun po, good morning po ulit sa bawat isa. Ayan. So sige po, no? So, alam ko po, na-miss po natin ang bawat isa, no? And, no? Everyone, no? Mga kasama, mga kapatid, mga... meron po ulit tayong bago, no? Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon doon. Every Sunday, meron po tayong nakikilalang bagong kapatid. Amen po ba? So sige po, kung tatawagin po yung inyong pangalan, no, maaari lamang po na tumayo para po kayo ay ma-recognize ng ating kapatid. No? So sige po, tinatawagan ko po si Brother Lowell Vicente. So po, welcome po sa Liano Christian Community. Invited po siya ni Sister Myla Patrice. So yan po. So alam ko po na miss nyo ang bawat isa. No? Kamustahin po natin ang bawat isa. No? Kamayan, yakapin. No? So yan po, sige po. Kamusta ka na? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y nagagalak at ika'y aking nakita. Kamusta ka na, Ate Eunice? Kamusta ka na? Kamusta ka na? Ako'y Nasasabi na ikaw ay makasama sa tuwina o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang magkakaisa laging sama-sama sa tuwina o kay gandang pagmasdan sa magkakapatid ang nagkakaisa nagpupuri sa presensya niya. Kamusta ka na, Ate Ayet? Kamusta ka na? Kamusta ka na?
pagmasdan sa magkakapatid, laging sama-sama sa tuwina. Okay, gandang pagmasdan sa magkakapatid, ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, laging sama-sama. Ang nagkakaisa, nagpupuri sa presensya niya. Yan, tunay nga, no? Na napakabuti ng ating Panginoon. No? Welcome po sa Liano Christian Community. No? So, tunay nga, no? Na-bless tayo. And syempre, no, dahil blessed na blessed tayo, no? Syempre, merong magte-testimony, no? May magpapatunay ng kanyang, biyayang natanggap niya sa ating Panginoon, no? So, sige po, no? Maaari lamang pong tawagan or tawagin na si Brother EJ, no? Lokyao, no? Sige po, no? Happy birthday! No? Haba. Ayun, good morning po. Ayun, ako po yung nagpupuri at nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil ako po ay +1. Thanks, G. Sabi nga doon sa Facebook. Hindi. Ayun, thank you kay Lord, no? Kasi binigyan niya naman ako ng 1 taon upang magpuri at magsamba sa Kanya. Ayun. Yun lang. Then joke lang. Meron pa. Nagpapasalamat ako kay Lord sa success ng outdoor fellowship kahapon ng mga tatay, no? Grabe. May video ba? Hindi. Yun. Ayun, bumaha na blessings at wisdom, no? At yun, dahil first time ko, ngayon ko lang na realize na masarap palang mapaligiran ng mga tao na bukod sa dadaling ka sa palapit sa Panginoon, yung presence mo palang is blessing na sa kanila, no? Yun. Yun lang. Sana next year makasama na lahat ng mga tatay. Sa malapit lang daw, Villarico, ganyan. Yun lang, to God be the glory. Salamat po. Amen. Ayun po, no, happy birthday ulit. Ay. Nakita ko ngayon yung post nila doon sa Facebook, no. So talagang nag-enjoy sila doon sa ginanap nila, no. Sana all. So yan po, no. So sige po, i-take ko na rin din po sa ating Panginoon. Doon sa ating Panginoon, no. So yun nga po, no. So ngayon lang po ako ulit nakabalik sa praise and worship, no. Kasi nga po sobrang busy po doon sa ginagawa, no. Kasi nagkaroon yung mga second year namin. And kami po yung nag-handle nung second year na mga student po. And kaya po medyo paus-paus din yung boses ko kasi kahapon po meron kaming General Assembly orientation po. And isa po ako sa mga nagsasalita doon sa taas. And nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kung sa mga hindi po nakakilala sa akin, isa po akong introvert. Introvert po ako, seryoso po. No, hindi po ako ganito. No? Pero dahil sa Panginoon, no, yung pagkaka-introvert ko nawala po. No? So makapal na rin yung mukha ko. Katulad ng inyo. Damay-damay to, damay-damay. Damay-damay po ito, hindi lang ako. So ayun po, nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi yung blessings ng Panginoon, katalinuhan and wisdom niya, lagi sa pagsama sa akin, sa pagbiyahe, no, kahit meron na kaming may dorm kasi kami na libre din, na binigay ng school na pinapasukan namin. Kaya nagpapasalamat din ako doon sa Panginoon kasi nga,
sobrang daming blessings na binigay sa akin ng Panginoon. And babalik ko sa Kanya yun, and ibibigay ko ulit sa Kanya yun doon sa aking, sa pamamagitan ng buhay ko, sa pag-share ko ng pangalan niya at ng Kanyang salita. So yun lamang po ang aking pinagpapasalamat sa Panginoon. Hallelujah. So sige po, tinatawagan ko na po yung magbabasa ng salita ng Diyos. Sister Ivy. Yan, good morning po. Let us all stand po sa pagbabasa ng salita ng Diyos. Buksan po natin ang ating mga Bibles or Bible app sa Exodus 35 verses 20 to 29. 20, then the whole Israelite community withdrew from Moses' presence, and everyone who was willing and whose heart moved them came and brought an offering to the Lord for the work on the tent of meeting, for all its service, and for the sacred garments. All who were willing, men and women alike, came and brought gold jewelry of all kinds, brooches, earrings, rings, and ornaments. They all presented their gold as a wave offering to the Lord. Everyone who had blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen, or goat hair, ram skins dyed red, or the other durable leather, brought them. Those presenting an offering of silver or bronze brought it as an offering to the Lord. And everyone who had acacia wood for any part of the work brought it. Every skilled woman span with her hands and brought what she had spun, blue, purple, or scarlet yarn, or fine linen. And all the women who were willing and had the skill spun the goat hair. The leaders brought onyx stones and other gems to be mounted on the ephod and breastpiece. They also brought spices and olive oil for the light, and for the anointing oil, and for the fragrant incense. All the Israelite men and women who were willing brought to the Lord freewill offerings for all the work the Lord through Moses had commanded them to. Tayo ay pinagpala ng Diyos sa pagkabasa ng Kanyang salita. Tayo po'y manalangin. Heavenly Father, we praise you, Lord, ngayong umagang ito, and we thank you, Panginoon, sa inyo pong binigay sa aming time and privilege, Lord, once again, Panginoon, upang kami po'y sumamba sa inyo at kami po'y matuto, Panginoon, sa inyo. We pray, Lord, na ngayong umaga pong ito, open our hearts, open our minds, Panginoon, upang maunawaan po namin ang inyong pong mensahe at gamitin niyo po ang inyong lingkod upang maipahayag ko po ang inyong pong mensahe ayon po sa inyong kalooban. Wala pong ibang mataas, wala po ibang matanghal, kundi kayo lamang po, Panginoong Jesus. Amen, amen, amen. Thank you. Tayo po yung makakaupo na. Ayan, mainit po ba? Mainit, no? Pawis na pawis din po ako, sabi sa akin. Ba't daw ako pawis na pawis sa likod? Sabi ko, hot lang po kasi ako. Sabihin nyo nga po sa inyo katabi, ang hot mo, kapatid. Oo, nangitim na daw yung isa, so sobrang hot. Kidding aside, no? Ayan, so magandang umaga po sa bawat isa sa atin at ito po yung ating pong pangatlong linggo, no, na talaga namang nag-adjust po tayo, di ba? Mula sa ating, yung ating time slot. Okay, mas napaaga tayo. Buod po dun, of course, nagbago tayo ng venue. And ako po yung kapasalamat sa bawat isa kasi andito pa din po kayo, no? Inisip namin, kapag ba tayo ay nalumipat sa court, baka lahat naka-Facebook Live na lang. Di ba? Kasi ang init po eh. Pero sabi ko, hindi, ang Liano talaga iba. Dahil nga, mas gusto ng Liano ang face-to-face. Tama po ba? Amen. Amen. So, tingnan nyo nga po inyong katabi. Hot pa din, no? Face-to-face, yan na makikita mo pag face-to-face talaga may fellowship. Ready po ba ako sa likod? Ready po dyan sa likod? Okay. Sige po. So, ang ating pong tema ngayon ay Faith in Action. At sa totoo lang po, yung ating pong tema ay very connected sa ating pong, of course, pinapagawang project. May napanood po sa, sa Facebook. Di ko lang po alam kung napanood nyo din po ito. May project din. Church din yun eh. May project din sila. Kaso nga lang, yung pastor,
iniisa-isa niya yung mga miyembro. Di ko po alam kung napanood niyo po yun. Di ba? Para sabihin niya, ikaw Myla, nakita mo na ba yung nagbigay ka na ba doon? Di ba? Napanood niyo po ba yun? Sino po mga nakapanood? Oh, sacrificial. Pag-sacrificial ka na ba? Tuturo yung yung member. Ikaw ba, Aliyah? Nakita mo ni taas? Oh, ganun. Nag-sacrificial ka na ba? No? Alam ko naman po na di po aabot ang Liano doon, no? Amen. Hindi naman. Kasi nga, no, ako actually nagulat ako na may ganun pala. No, na tipong kapag hindi ka nag-sacrificial, huwag ka na dito umattend. Hindi ka namin member. Nakakatakot po yun. Kasi hindi ka bilong, di ba? Sabi pa nga niya, medyo may mga pagsusumbat eh. Kaya sabi ko nakakatakot naman, buti na lang ako. Tayo po ay grounded ng salita ng Diyos. At di naman po ganun. At atin po yung matutunghayan ngayong ngang umagang ito. No, hindi naman tayo aabot sa ganun sa liado na iisa-isahin yung mga pangalan tapos alam kung sino yung nagbigay sa hindi. Pero hindi po ganun eh. Hindi po naman ganun ang Panginoon natin. At atin po matutunghayan po ngayong umaga sa ating pong topic. Nakatatlo na po tayong topic, no? Yung una po ay yung fellowship. Yung importance ng fellowship sa Panginoon at tayo bilang mga members ng isang community. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, part tayo ng LCC community. Ayan. Kaya nga po yung ating pong pangalan ng iglesia, no, Liano Christian Community. Kasi sa isa pong komunidad, tayo po'y magkakasama doon. At katulad po nung fellowship na sinimulan po ng Diyos sa pamamagitan po ni Moises, doon po sa Israel, di ba? Sila po ay tinawag bilang isang community. No, pinatawag po lahat, di ba? Verse 1 ng 35, Exodus 35, lahat po sabi doon, pinatawag pong lahat. Wala pong iniwang tulog. Wala pang Facebook Live noon. No? At kaya pinatawag lahat ni Moises, walang, dito na lang ako sa Facebook Live. Walang ganon. No? Lahat sila pumunta nung sila ipinatawag. Sumunod po is yung abide in rest. Diba? Ano po kasi yan eh? Faith, diba? Faith in action. So yung F-A-I-T-H, lahat po yung may ibig sabihin. So fellowship, tapos abide in rest. Kasi po mahalaga po yung kapahingahan. Last week po, naituro po to ni Pastor Obet. Saan na po si Pastor Obet? Si Pastor Obet, no? Naituro po yun na yung kahalagaan po ng kapahingahan. Alam niyo po ang Panginoon, bago po binaba yung mga kailangan gawin, binanggit niya muna yung importance ng Sabbath, ng pahinga. Okay? 6 days kayo mag-work, 6 days kayo magtatrabaho, yung pang-7, ipagkaloob nyo sa Panginoon. Yun po ay may sense of worship. No? Alam niyo po ang mga tao, likas sa atin na workaholic, lalo sa mga Pinoy. Diba? Minsan nga yung mga Pinoy, OTY, okay lang. OTY. Tama po ba? Okay lang kasi nga, very passionate sa kanilang ginagawa. And may mga times na sa sobrang passionate, talagang 7 days na nagwo-work. May mga iba nga po, uso po ngayon, no? Dala-dalawa na yung trabaho. Lalo na yung mga nag-online, yung mga online yung trabaho, yung work from home. Double job na. Minsan nga, kahit di work from home eh. Diba? Dahil nga inahabol yung kita o kaya inahabol na may mga gusto silang ma-achieve. Gayun pa man sabi ng Panginoon, ibigay nyo kailangan po natin ng pahinga, tama po ba? Alam nyo po ako po sa part po ng aking work, no, kailangan ko po minsan ng pahinga. Lalo na pag gumagawa po ng mga design. Kasi may mga times na wala kang maisip, walang pumapasok. At minsan kailangan mo dumisconnect sa nature, tumingin ka muna sa langit, dumisconnect ka muna doon sa iyong ginagawa upang ikaw ay ma-refresh. Amen po ba? Na-try nyo na po ba yun? Minsan kahit nag-review kayo sa mga estudyante, nag-review kayo, walang pumapasok sa isip ninyo. Kasi mula nung Monday hanggang Sabado, puro kayo review. So kailangan po talaga ng pahinga. Mahalaga po ang pahinga. Amen? Yung mga cellphone nga natin, kahit na gano'n tayo ka-high-tech ngayon, nalulobat. Tama po ba? Tayo pa po kayong mga tao. Tubig. Pengi pong tubig. So yun po yung importance ng pahinga. Ayan, thank you po.
Tapos di naman iinumin, no? Okay na. So yun po, no? Faith, F-A, tapos ngayon po, letter I. Ibig po sabihin ng I naman ay invest in generosity or giving. Sabihin nga po natin sa ating katabi, mag-invest tayo, kapatid. Amen. So, ang ating pong investment naman dito ay sa langit. Gusto ko lang pong ipakita sa inyo yung naging progress kasi nakita niyo po yung ating church, di ba? Laki na. Alam niyo po ba paano nagsimula yan? Sino po nakaabot dun sa first floor? Wala pa po yung lupa. Nakaabot po wala pa yung lupa. Okay. Alam niyo po ba blessed na blessed tayo kasi may sarili po tayong lupa. Amen. Malaking blessing po yun. At hindi po ito sa amin. Hindi po ito sa mga pastor yung lupang yan, no? Hindi po yan sa mga leaders. Yan po ay sa iglesia po ng Liano Christian Community. Amen? Di po ba kayo proud? Natutuwa na may lupa pala kami. Pastor, benta na lang natin yan. Tas hati-hati tayo. Ganun. Hindi. Joke lang po, no? Kidding aside. Ito po yung ating pong lupa before. Ayan. Wala pang gusali. Nandiyan pa sila. Pastor, dun, dami po natin yan, no? Yung iba po kasi sa abroad na eh. Sa ako po ata, bata pa po ako niyan. Ito po ata ako yung maliit. Tapos, nung ginawa na yung project, ang una po natin project, hindi po ito yung first time na project na Himaya. May una po tayong project, Project Ageo. Okay, Hagay. Project Hagay kasi, si Hagay sino po nakabasa ng Hagay? Ano yung pastor? Book po yun sa Bible, Hagay. Sino po nakakaalam? Ageo. Di kayo nagbubukas ng Di nyo kilala si Hagay, May isang kwento. Kapag daw tayo ay dumating na sa langit, sa ating point ng buhay na tayo po ay sa langit na, alam niyo po, kailangan po nagbabasa po kayo ng Biblia. Bakit po? Para hindi po kayo awkward sa langit. Bakit awkward? Kasi for example, tayo po yung umakyat na, di ba? Sasalubuhin ka ngayon ni Peter. Bro! Galing. Good job. Nandito ka na ngayon. Kilala mo ba to si Obadiah? Ito nga pala si Obadiah, oh. Kamustahin ka ngayon ni Obadiah. O, kamusta? Nabasa mo ba yung libro ko? Sabi, anong libro? No? Anong libro? Ay, hindi mo nabasa? Di ba, ito na naman. Bakit ito, halika dito, Zephaniah. Ito nga pala si Zephaniah. O, ikaw ba, gusto mo ba yung book ko? Sumulat ka din. Di nyo kilala, di ba? Hindi natin nabuksan yung Bible. Naku, mahalaga po. Kasi si Hagay, mamaya makita po natin sa langit, makasalubong natin. Hindi nyo kilala, baka pabagsain ka na naman. Baka pabalik ka na. Balik ka na lang doon sa abagaling. Hindi mo kilala yung mga tao, magiging awkward, di ba? Isipin mo, di ka makapag-fellowship kasi di mo sila kilala. So, mahalaga po magbasa, ng ating pong Biblia. Buklatin po natin. Paminsan-minsan, di ba? Everyday natin buklatin, mahalaga po yun. So ito po sa Project Hagay, nagawa po yung ating pong nakabili ng lupa, nakagawa po ng first floor. So yan din po ay sa mga pasimulang project. Ngayon po, dumadami po. Sa totoo lang po, maganda po sa Liano dito sa atin, palago po tayo ng palago. Amen? Happy problem po yun. Tama po ba? So nagkaroon na naman, kulang na, hindi tayo kasi sa first floor. Yung mga bata, wala ng room. Pinagawa po muna yung kalahating second floor. Naalala ko po, bata pa po kami noon, nagpa-fundraising kami. Sasayaw kami, sususian kami, tapos sasayaw kami. Tapos, Project Samuel. Project Samuel, napatayo yung second floor. Kalahati lang po muna. Tapos eventually, dumadami yung members, di tayo kasya, in-extend po yung second floor. Yun na po yung Project 1M. Ito po yung Project 1M. Yung ginaba rin po itong baba, dilipat na po yung ating pong hall sa taas. So gusto ko lang po ikwento sa inyo kasi makita po natin yung progress ng blessing po ng Panginoon, provision. So hindi po ito yung unang beses na project po tayo. Ito po ay pangatlo na. Tama po ba? Pang-apat na nga. No? Project Ageo. May na-miss out po ba ako? Project Samuel, Project 1M, tapos ito na po yung pang-apat pala, Project Nehemiah. Okay? Ang maganda po dito, binibless po tayo ng Panginoon, so kailangan po natin i-extend na. Di ba? Di na po tayo kasi sa taas.
Dati po, maluwag pa po kami doon. Ang kailangan namin dagdagan, aircon lang. Ngayon po, kahit na puno na yung mga aircon, mainit pa din sa kulang na yung space natin. Kaya po natin ini-extend. Saka para mas maganda po yung ating pong experience. Amen po ba? Sino po ang owner ng Liano Christian Community? Tayo pong lahat ay kabilang doon. Kagaya po ng ating pong matutunghayan sa ating pong nabasa kanina sa Exodus 35, kung saan po ang Panginoong Diyos tinawag si Moises. Sabi niya, Moises, Exodus 25 po, chapter 25. Sabi niya doon, Moses, tawagin mo, lipulin mo yung mga Israel, taga-Israel, at ito yung mga katagubilin ko sa inyo. Atin po makikita yung mamaya. Bago po lahat ng yun, saan po ba nagsimula? Paano po ba nagsimula yung community natin? Paano po ba nagsimula ang community ng Israel? Sino po nakakaalam? Paano sila nagsimula? Sila po ay hinatak from Egypt po, tama po ba? Hindi po yan yung electronic jeep pa. Lugar po, Egypt. Okay? Na kung saan sila po ay pinalaya. Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, tayo ay pinalaya. Okay, sa kwento pong ito, ang pinalaya po dito ay ang Israel. Okay? Sila po, ano ginawa? Sila po kasi ay alipin for ilang years na silang alipin ng Egypt. At hindi nga po fair yung kanilang pagtrato po sa kanila. Ano pong ginawa? Sila po ay dumaing sa Panginoon at napainggan ng Panginoon yung kanila pong mga daing. At sila po ay pinalaya. Amen? Kagaya po natin ngayon dito sa mga tumanggap po sa Panginoong Jesus, tayo po ay pinalaya. Kaso nga lang, di po doon natatapos. Okay, pinalaya. So, ano pong next? No, hindi lang po sila basta ginawa o kaya pinalaya dahil wala lang. Sila po ay may purpose. Sila po ay upang ma-set apart. Okay? So, set free, then, para ma-set apart po sila. Saan? Kasi sila po ay tinawag na bansa. Pangako po ng Panginoon kay Abraham. Covenant niya po yun na yung kanya pong salin lahi, yun po yung magiging chosen nation. Amen? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, chosen. Yan. Gusto ko lang po kayong magising kasi kaya lagi niyo po kausapin yung katabi ninyo. Okay? Para ma-set apart po, maihiwalay. Pinalaya upang ihiwalay for a purpose. Pag sinabi po kasing set apart, may purpose yan. Tama po ba? Amen? Hinihiwalay mo kasi may gagawin ka para doon sa hinihiwalay mo. May purpose yan. Ihihiwalay ko yan sa mga, for example, sa pagkain, di ba? Nabalatan mo na. Ihihiwalay mo yung balat, ihihiwalay mo yung best part. Kasi may purpose yon. Amen? Yun po ang ginawa po sa taga-Israel. Ngayon, ano naman yung purpose ng Panginoon sa kanila? Sabi po niya sa Exodus 25, 1-2, babalik lang po tayo sa ilang chapters. Medyo 10 po ito, no? 10 chapter yung binalikan. Sabi diyan, the Lord said to Moses, tell the Israelites to bring me an offering. You are to receive the offering for me, for everyone whose heart prompts them to give. So lahat ng mga, kumbaga yung kanilang puso, no, yung kanilang mga, hinipo yung mga puso nila, tawagin mo sila upang magbigay. So dito pa lang po sa Exodus 25, hindi po pinipilit ng Panginoon. Hindi po niya fino-force. Pagbigay mo silang lahat. Yan ay Republic Act. Di naman ganun ginawa ng Panginoon. Okay? Di niya minandato. Sabi niya, yung mga hinihipo ang puso, imbitahan mo silang magbigay. Hindi po pinapwersa. Amen? Kagaya po ng langaw na ito. Hindi po siya pinapwersa, pwede kang umalis. So sabi niya, no? You are to receive the offering for me from everyone. Sa bawat isa na hinipo ang puso. Na move. Bakit? Ano bang ginawa sa kanila? Sila lang po ay niligtas. Diba? Kayo ay niligtas ng Panginoon. Alam nyo na ang Diyos ang kasama nyo. Bakit? Grabe naman, di ba? Hinatay yung dagat. Di ka pa maniniwala sa Panginoon? Nakita mo mismo sa sarili mo, hinatay yung dagat. Nakatawid kayo. Di ba? Pinalaya kayo. Naging dugo yung ilog. Lahat na ginawa ng Diyos upang patunayan niya na siya ay Diyos sa inyong harapan. So kayo ba bilang mga Israelita, di pa ba kayo maniniwala? Ngayon, siyempre dahil nga kayo ay alam nyo na ang Diyos kasama ninyo,
Kaya ngayon, sino ba ang mga pusong di pa magagalaw sa mga ganyang bagay? Amen? Kaya dito, sabi ng Panginoon, kailangan mo silang hinga ng offering, yung mga nais magbigay. Hinga mo ng offering. Bakit? Anong saan gagamitin daw po yung offering? Then have them make a sanctuary. Forward po tayo sa 8, no? Then have them make a sanctuary for me. Gawa nila ako ng sanctuary, and I will dwell among them. So kaya po sila sinet apart, kasi po ang purpose ng Panginoon sa kanila, para mag-dwell ang Panginoon kasama po ng mga Israelites. Amen? Di ba? Ang sarap naman pakinggan nun na nais ng Diyos bumaba sa atin. Makasama natin siya. Pero dahil siyempre ang Panginoon ay holy at tayo ay, ang mga Israelites, hindi din naman sila ganun ka-holy. Si Moses nga lang po pwedeng lumapit nung una, di ba? Kaya dito, gusto nila, magbigay sila, hinga mo sila ng offering, gawa nila ako ng sanctuary, tapos ako naman, magduduel kasama nila. Ibig sabihin, ang gusto po ng Panginoon sa atin ay, simulat sa pool pa lang, relationship. Amen? Sabihin nyo nga po sa inyong katabi, may relasyon ka na ba kapatid? Tanungin nyo nga po, may relasyon ka na ba kapatid sa Panginoon? Ano pong sagot nila? Wala. Wala po. Tinanong lang din niya ako. No? Kayo po ba ay may relasyon sa Diyos? Taas po ang kamay. Okay. Kalahati lang, no? Kasi nga, pawis po Kalahati lang, pas. Mainit. Alanganin. Okay. So dito, ito po ang nais ng Panginoon. Kaya sila sineset apart dahil ang Panginoon gusto niya mag-dwell kasama yung kanyang chosen nation, di ba? Niligtas ko kayo, hindi wala lang. Mahal ko kayo yung chosen nation ko dahil kay Abraham, sa pananampalataya ni Abraham. Ngayon, gusto ko kayong i-bless. So gusto kong kasama niyo ako at ma-feel niyo yung presensya ko sa pamamagitan po ng sanctuary. Amen? Di ba ang ganda po ng purpose So atin pong i-summarize. Sabi dyan, sa Exodus 25, God's vision, ang vision po ng Diyos ay magkaroon ng dwelling place para makasama niya po yung mga taga-Israel. Yan pong laging gusto ng Panginoon. Makasama lagi tayo. Kasi nga po, kaya po tayo nilikha sa wangis niya upang tayo po ay magkaroon ng relationship sa ating pong Panginoon. Hindi po tayo ginawang robot, tama po ba? Hindi tayo naka-program. Kaya nga nagkasala, may choice tayo na sumunod saka hindi. Amen? Kaya nga yun yung kanyang program, kaya nga si Ebat Adan, di ba? Ebat Adan. Nagkasala. Dahil may option silang sumunod. Ganun pa man, ang Panginoon po ay very faithful. Bakit? Kahit nagkasala sila Ebat Adan, di niya iniwan. May mga consequences, pinaalis sila sa Garden of Eden, no? Ganun pa man, sila po ay hindi iniwan hanggang sa mga sumunod pang salin lahi. So yan po ang gusto ng Panginoon, dwelling place, yun po yung kanyang vision, built not by force, but by willing hearts. Ang Panginoon po lagi niya pong gustong itest lagi yung mga puso natin. Hanggang saan ka magtitiwala sa akin, kasi ako ay faithful. Ngayon po, maganda dito, yung ating po nabasa natin kanina, ni Sister Ivy, Exodus 35. Nakalagay po dyan, ito po yung response naman ng mga tao. So ang Panginoon, may vision ng Panginoon, binaba niya kay Moises. Si Moises, pinatawag niya lahat ng mga gising. Lahat po ba gising? Okay. Mga nakayo ko kasi, cellphone po ba kayo o natutulog na? Okay? Pinatawag niya po lahat. Ang ginawa ng mga tao, sa nabasa po ni Sister Ivy, ay they gave generously. Di ba ang haba po nung binasa natin? Sabi kanina nung 20 to 29, haba sa akin, ang haba naman. Di ba? Ganun po kahaba yung listahan ng kanilang binigay sa Panginoon. Amen? Papatalo ba ang Liano? Amen daw. Hindi. Di ba? Papatalo ang LCC. Dapat tayo 11 verses ang ating pagbibigay listahan. Okay? They gave generously. Tatlo po yan, no? Generously, joyfully, and sacrificially. Okay? Generously, ibig sabihin po ng generous yung pagbibigay mo, nagbibigay ka more than dun sa kakayanan mo. Ibig sabihin, kaya mo magbigay ng 20K. Pero hindi. 60K mo yan. Grabe naman, no? 3 block agad yun. Joyfully, ito po maganda. Joyfully, ibig sabihin, hindi ka nanghihinayang, nagbigay ako, parang lugi pa ako dun Parang walang balik sa akin yung investment ko May ganun po ba mag-isip dito?
Meron? Wala. Wala daw po dito. Okay, joyful, ibig sabihin, nagbibigay siya, masaya. May pusong nakangiti. Amen? Hindi siya nanghihinay, nagbigay ako sa Diyos. Ano ba yun? Nagbigay pa ako. Ano ba? Nagbibigay ka pa dyan. Diba? Nasisi pa nung asawa. Diba? Joyfully. Generously, more than doon sa kaya mo. Joyfully, walang pag-aalinlangan, no? Ito ay binibigay mo ng taos-puso. Masaya ka nagbibigay kasi alam mo, ito ay para sa Panginoon at para sa iyong mga kasama sa iglesia. At ito po yung sacrificial, no? Sino nag-sacrificial dyan? Okay, sacrificially. Pangatlo, sacrificially. Alam niyo po ba, ang pagbibigay na sacrificial, katulad po ng binigay ng Panginoon, ginawa ng Panginoong Jesus, sacrificial po yun eh, agape. Diba? Yung kanya pong pag-ibig sa atin. Ano ginawa ng Panginoon? Binigay niya yung buhay niya sa atin. Gusto niya po ba yun? Ayaw niya po eh. Di ayaw po ng Panginoon. Di ba sabi niya nga, bakit mo sa akin to binigay, Ama? Di ba? Ang nahihirapan na siya sobra. Di niya na kinakaya, pero ganun pa man sabi niya, but your will be done. Not my will, but your will be done. Even po ang Panginoong Jesus, nung ginagawa niya ang sakripisyo para sa atin, hindi niya po, no? Nahihirapan po siya. Ganun pa man, dahil nga sa katawan tao po siya eh. Nahihirapan po siya. No? Alay mo ba, natiguin ka sa likod? Tapos wala ka ng likod halos, wala ng balat, wala ng muscle, buto na agad. Diba? Gusto niyo po ba yun? Diba, even ang Panginoon, sabi niya, bakit, no? Parang kunin niyo na itong aking paghihirap, Panginoon. Tapusin na natin to. Ganun ba masabi niya, not my will, but your will be done. Okay? Ngayon, pag sinabi pong sacrifice, hindi po yun madali. Tama po ba? May sakit po yun sa atin. Naalala ko nung asawa ko kasi ay nagpe-pledge. Diba? Pag magpe-pledge ka kasi parang, hindi, ito yung kaya naman natin, bigay mo na. Hindi masakit eh. Pag wala masyadong sakit, ibig sabihin, hindi siya sacrificial. Kasi kaya mo naman yun eh. Diba? Pwede. Ang naging pledge namin, yung medyo masakit sa amin. Para dama. Kasi yun po ang sacrificial. Pag sabi mo sacrifice sa Panginoon, may sakit sa'yo. Yung tipong parang ang hirap i-let go. Ganun pa man, ito ay sacrificial. Amen? Alam niyo po ba mga taga-Israel, sila po ay tinrain na magbigay ng sacrificial. Bakit? Lagi ang best portion ng kailangang ibigay sa Panginoon. Siyempre, pag best portion, ang sarap na nun eh. For example, yung tupa, yung iyong mga alaga, yung ani mo, di ba? Yun yung pinaka-best mong ani, ibibigay mo lang. Ba't di lang yung yung mga hindi na maganda? Ganun po ginawa ni Cain. Ngayon, hindi pinaboran ng Panginoon yun. Pinaboran yung kay Abel. Kaya nainggit ngayon si Cain. Ibisipin niyo po, ang Panginoon po mas nalulugod kung yung ating pong binibigay sa Kanya ay sacrificial. Yung tipong masakit sa'yo, alam ng Panginoon yun. Alam po ng Diyos na hindi po madali. Kaya nga po test yung mga puso natin. Pinamaganda pong kwento na sacrificial, si Abraham. Bakit po? Di ba, wala siyang anak? Wala siyang, pinangakuan siya ng Panginoon, magkakaanak ka, yung sila mag-asawa, yung kanyang asawa ay menopause na. So, imposible. Di ba? Mag-IVF na lang daw. Ganun pa man, no? Dahil sa kanilang pananampalataya, nangako ang Panginoon, tinugon niya, at pinagkaloob si Isaac. Ngayon, ano pong ginawa ng Panginoon? Hiningi niya kay Abraham si Isaac. Kaisa-isang anak na pinangako ng Panginoon, kay Sarah, no? Biglang, ialay mo sa akin si Isaac. Isipin niyo po yun, no? Lord, binigyan niyo na eh. Walang bawian. Diba? Yung anak mo, iaalay mo sa Panginoon, kaisa-isa mong anak na pinangako sa'yo, na matagal mo nang inantay, tapos bigla mo ibibigay lang sa Panginoon. Pag sa'yo pong ialay, papatayin. Ano pong ginawa ni Abraham? Diba? Wala siyang dalawang isip. Kinaumagahan, gising sila, sinama niya anak niya, dala siya ng mga pangalay. May panaksak, may mga panggatong. Ibig sabihin, susunugin niya anak niya. Iaalay sa Panginoon eh. Yun po ang konsepto nun. Naglakad sila, si Isaac, duda na eh. Teka lang, mukhang
Asan yung iaalay natin? Kompleto tayong gamit, walang iaalay. Ano po sabi ni Abraham? God will provide. No? Pero kung ikaw si Isaac, duda ako dito, di ba? Ako to iaalay na siya. Ngayon si Abraham ba, mabigat ba sa kanya yon? For sure, mabigat po sa kanya yon. Di ba? Tipong sasaksakin niya ng anak niya, biglang pinigilan ng anghel. Sabi, Abraham, okay na. Kalma mo na. Napatunayan mo na ang iyong pananampalataya sa Panginoon. Alam ko na hindi mo kaya kasi alam niyo po sa ating mga tao, likas po sa atin na pag may blessing, nakalimutan sa Diyos eh. Amen. Tagal mo pinag-pray. Pwedeng bagong trabaho, makapasa sa exam, o kaya bagong kotse, bagong bahay. Nung nakuha mo na, di ka na napakita sa Diyos. Amen. Makapasa sa board exam. Diba? Mag-i-engineer po ako. Lord, lahat ng prayer meeting, nandun ka. Pati Sunday service. Nung nakapasa ka na, may pasok po linggo eh. Ayun lang, di ba? Nawala yung sacrificial. Kaya nga po kay Abraham, tinest po ng Panginoon yun. Kaya po si Abraham ay very favored sa Diyos dahil yung faithfulness ni Abraham. Kahit na siya ay pinagkalooban, sacrifice. Willing siyang i-sacrifice ulit yun sa Panginoon. Pabalik. Kaya po ba natin yun, mga kapatid? Hindi, si Abraham na lang po. Konti lang nag-amen eh. Kaya po ba natin yon? Amen. Diba? Yung po ang nais ng Panginoon sa atin is, no, magbigay generously, joyfully, and sacrificially. Kapag wala pong sakit yung ating pagbibigay, hindi po yung sacrificial. Amen? Kaya nga dito, their faith becomes action. Bakit? Kasi fully sila nagbibigay sa Panginoon. Wala silang iintindihin. Alam namin ang Panginoon kasama namin. Alam namin ang Diyos ay kasama namin. Siya nagpalaya sa amin. Diba? Di na kami magdududa. Lahat ibibigay namin para sa Diyos. Amen? So fast forward po tayo sa New Testament. Alam niyo po ba ginawa din po ng Panginoon yan? Okay. So same lang. Parang Exodus din. Ano ginawa? Pinalaya din po tayo. Saan? Sa kasalanan. Lahat ng tumanggap sa Panginoon, binigyan po ng karapatan na malinis po tayo sa ating mga kasalanan. So, kumbaga pwede tayong umulit-ulit ng bagong buhay. Di na kasalanan, ha? Pwede na umulit kasi malinis na tayo. Hindi po ganon. Diba? Tayo po ay nilinis ng Panginoon upang makalaya po sa mga kasalanan. Pwede ka na magbagong buhay. Diba? Para nakalaya sa kulungan eh. Pag nakalaya yung mga preso nakalaya sa kulungan, anong gagawin? Uulit. Uulit-ulit, nakalaya. Tapos makukulong ulit. Hindi po ganon. Pinalaya ka na, may bagong buhay. Tayo po pinalaya sa kasalanan, nagbago po ang ating mga buhay. Jesus Christ delivers us from the slavery of sin. Through His death and resurrection, we are saved. Ngayon, next question. Bakit po tayo pinalaya? Para ma-set apart. Ang galing. Mamaya po, may libre tayong pandesal. Guyabano ba? Hindi, may bayad po yung guyabano, ha? So next po ay, kaya po tayo pinalaya ng Panginoong Jesus upang tayo po ay ma-set apart. Bakit? Pag sinabing set apart, ano po ibig sabihin? May purpose. Ang galing naman ng Liano, no? Talaga naikinig. Diba? May purpose po tayo. Kaya po kayo hiwalay ng Panginoon upang tayo po ay ma-set apart at magawa po yung purpose na ipapagawa niya sa atin. Sabi nga po sa 1 Peter 2:5, you also like living stones are built into a spiritual house. So dati yung templo ay gusali, sanctuary, tabernacle. Ngayon po, nasa atin na po tayo na mismo yung ating pong buhay, yung ating pong katawan, yun na po ang templo ng Diyos. Sabi po sa 1 Peter. So kung paano po ang mga taga-Israel ay nagbigay, no? Kung paano po silang nagbigay ng gold, kayo na po binasa ni Sister Ivy, yung dami, di ba? Gold, silver, pati yung mga skills para magawa yung tabernacle, we are called to give our time, talents, and treasures as well to build the church. So ngayon po, tayo na po yung bagong Israel. Lahat po ng mga tumanggap sa Messiah na pinadala ng Panginoon, naniwala na ng palataya, John 3:16, ay sinet apart ng Panginoon, ginawang mga anak binigyan po maging karapatan na maging anak ng Diyos.
So lahat po na sumasampalataya sa Panginoong Yesus ay may karapatan na po na maging anak ng Diyos. Sabihin niyo nga po sa inyong katabi, anak ka ng Diyos, kapatid. Kaya gumising ka na. Diba? Hindi tayo ginawang anak ng pating, o kaya minsan mga ganyan expression, anak ng pating, o kaya anak ng kamote. Hindi po. Tayo po ay anak ng Diyos. No? Kaya huwag niyo po tawag katabi, anak ka naman ng kamote. Diba? Hindi. Anak ka ng pating. Hindi. Anak ka ng Diyos. Amen? Tayo po ay set apart upang ipagkaloob naman yung ating po mga time, talents, and treasures to build. Alin po ang ibibuild natin? Church, yung iglesia po ng Panginoon. At yung ating pong tinatayo ngayon ng templo na ito pong ating pong pinagdausan, diyan po tayo ngayon nagdudwell bilang mga sama-samang Kristiyano. Amen? So ngayon po ang tanong, what does it look like to put our faith into action through giving today? Paano ba magiging yung ating giving, yung ating giving, magiging parang faith in action? Paano? So atin pong titingnan ngayon sa Exodus 35, yung ating pong nabasa kanina, yung kahalagahan po ng pagbibigay. Faith-filled generosity. Una po is giving. Wala. Yon, giving begins with a willing heart. Willing ba ang inyong katabi? Diba? Na magbigay? Okay, at saan na po yung ating offering box? Ito pala. No, giving begins with the willing heart. So, ating pong basahin, no, yung mga verses na nabanggit kanina. Sabi po dyan, 35:5, from what you have, take an offering for the Lord. Everyone who is willing is to bring to the Lord an offering. Diba? Lahat ng mga willing, hindi napipilitan. Ang nais po ng Panginoon sa atin, yung mga willing magbigay sa Panginoon. Pastor, wala naman kami ng sahod. Wala akong work. Ano may bibigay mo ngayon para magampanan ng pinapagawa ng Panginoon? No? Diba? Doon po sa atin po nabasa, hindi po lahat naman, may mga nagbigay doon, yung mga able magbigay ng gold, silver, and bronze, nagbigay sila. May iba po, iba naman ang binigay. Kasi yun po ang meron sila. Ang mahalaga po kung ano meron ka, binibigay mo sa Panginoon. Amen? Na hindi sa pilitan. Willing ang iyong puso dahil alam mo na ang Panginoon, niligtas ka at ikaw ay sinet apart. So meron tayong faith. Ngayon, tinetest ng Panginoon, kaya mo bang gawin sa action ang iyong faith? Talaga bang naniniwala ka sa akin? Hindi po Lord, baka mamaya yung savings ko maubos. Ayun lang. Amen. Alam niyo po, sa Pilipinas, ako po ay nagtrabaho sa insurance. At yung kumpanya namin ay number one. Number one sa... May category po kasi yun eh. Ang tawag namin is new business. Madaming, sabihin yung mga premium na pumapasok na babayad, madami sa insurance. Ngayon po, usong-usong ang insurance kasi nga mga tao, di ba? Hindi ganun kalalakas ang pananampalataya. Bakit? Naku, pag nagkasakit ako, wala na maiiwan sa mga anak ko. Lagi pong ganun, yung mga stories. And, tawag dito, doon mo makikita na minsan yung mga tao talagang wala masyadong tiwala sa Diyos. Na kaya alagaan ng Diyos ang kanilang mga anak. Di, pastor, ano naman yun na? Okay naman yun, financial security naman yun, financial stability. Yes po, pwede pong ganun. Tama naman po yun, na mag-ipon tayo, maging smart sa ating po mga ginagamit. Pero kung ang iyong reason ay feeling mo, walang mag-aalaga, walang, di ba, yung bang faith mo na compromise dahil dun sa yung purpose ng pagkuha ng insurance, mag-isip po tayo sa ating pong pananampalataya. Test ng heart. Amen. Di ko po sinasabing masama mag-insurance. Amen. Kung tayo po ay smart enough, di ba, pwede naman tayo talagang kumuha ng insurance. Di ba, kotse nga may insurance eh. Tao pa. Pero syempre, isa din po yung test ng ating pong faith. Amen. Kung yung reason naman sa pagkuha nun ay dahil ikaw ay walang pananampalataya sa Panginoon, ibang usapan naman po yun. Amen. Kaya napakahalaga po na ipagkatiwala sa Diyos kasi nga ang Panginoon, di ba, tayo po ay pinalaya at sinet apart. Para po tayo mga Israelites na ating pong na-witness yung transformation na ginawa ng Panginoon sa atin. Tama po ba?
Kasi kung di po kayo na-transform ng Panginoon, wala po kayo ngayon dito. Amen. Kung di nyo po kilala ang Panginoon at yung kanyang kabutihan, kaya nga po tuwing Sunday may testimony, di ba? Doon nyo po makikita yung kabutihan po ng Panginoon. Di ba? Thank you, Lord, kasi naapasa ako sa exam. Thank you, Lord, kasi pinagaling ako sa sakit. Pinagaling ako sa cancer. Pinagaling ako, wala akong lahat clear. Amen? Yun po ang kabutihan ng Panginoon eh. Pero pagdating sa mga giving, nawawala yung ating faith. Akala mo pinagaling ka ng Panginoon. Ba't nawala yung pananampalataya bigla? Amen? Kaya yun po, no? Lahat ng mga willing magbigay, willing heart, willing rebellion eh. Okay. So, sa ano po, next naman, sa 25:2, sabi po dyan, you are to receive, sabi po ng Panginoon, no, the offering for me from everyone whose hearts prompts them to give. So, ang Panginoon po consistent. Kung paano po siya nanghingi, even dun sa Exodus 35, kung paano po nagbigay yung mga taga-Israel, lahat po ayon sa kanilang puso. Willing po silang lahat tumulong upang magampanan yung pinapagawa ng Panginoon na tabernacle and sanctuary. Alam niyo po sa ating pong project ngayon, nakita niyo po kayo ng mga pictures, di ba? Di po yan matatayo yung ating pong gusali kung wala pong willing magbigay. Amen? At hanggang ngayon po, no, kasi ang ating pong, dahil ito nga po yung ating pong iglesia, yung ating pong first part, alam ko short pa po tayo ng budget. Tama ba, brother? Short pa po tayo ng budget doon. Ibig sabihin, yung 2 months ba? O 1 month, o basta ganun yung ating pong period, kulang pa po yung ating pong budget. Kaya nga po, meron pa pong phase 2 yan. Ibig sabihin yung rampa na, pati yung ating pong high ceiling sa likod, dahil nga po, dumadami tayo, umiinit, di ba? So maganda kung medyo mas mataas. Yan po ay nangangailangan pa po ng more giving. So kung tayo po ay very willing pa din na tumulong, no? Tayo po ay nakatulong na, bukas pa din po ang ating pong pintuan sa mga tulong po sa ating iglesia. No? Hindi lang naman po kayo, pati po kami din. Ito po ay para sa ating pong lahat. Amen? So ang prayer ko po ngayon ay maging willing po tayo. Alam niyo po, Pastor, Old Testament naman yan eh. Di ba? New Testament na tayo ngayon. Dati pa po yan, Israel yan, Pastor. Ang kausap po yan, Israel, hindi po mga Kristiyano na. Sabi po ni Pablo sa 1 Corinthians, ito po sa mga believers ng Panginoong Yesus. Sabi ni Pablo dyan, 2 Corinthians 9:7, lagi pong binabasa yan tuwing offering, tithes and offering, di ba, bago ipag-pray. Each of you should give what you have decided in your heart to give. Not reluctantly, hindi under pressure, di kayo pinapressure dito, kung ano ang laman ng puso ninyo, ipagkaloob ninyo. For God loves a cheerful giver. The same God ng Israel, the same God ng mga Kristiyano, mahal ang mga mapagbigay. Bakit? Kasi natetest yung faith. Amen? Alam mo, ibabalik ng Panginoon yun. Ibibless ng Panginoon yun. Alam mo na ibabalik ng Panginoon yan. Kaya nga ang Panginoon, gustong-gusto niya yung mga malaki magbigay. One time, no, ang Panginoong Yesus, sila, nakaabang, mga disciples, no, nakatambay, nakatingin sila sa offering box. O, tingnan nyo yan, no. Sabi ni Jesus, tingnan nyo yan, magbibigay yung mayaman. Nagbigay ng 50K. Nanalo sa raffle eh. Di ba? Sa Canada. Nagbigay, 50K. Sabi ng mga, laki po nang binigay nun, no. Ngayon, may sumunod naman, balo. Nagbigay, 2 piso. Tinanong ngayon ng Panginoong Yesus, sino mas malaking binigay sa 2? Sabi ng mga, di ba, disipulo, yung nanalo sa raffle, laki, 50K eh. Sabi ng Panginoon, hindi. Nagbigay ng 2. Bakit? Sabihin nyo nga po bakit? Kasi 2 lang meron yung babae, yung balo. Okay. Yung isa, meron pa siyang 7 billion. Di ba nga nabawasan yung 8 billion? 7 billion, 900, di ba? Madami pa siyang natira. Yung babae, 2 lang meron siya. So ang gusto ng Panginoon sa atin, titingnan niya, hindi yung amount eh, pero yung percentage ng binigay mo. Kaya nga po ang tithes, di ba laging sinasabi, tenth. Kaya nga po siya tithes kasi tenth, ikapu. Di ba? Kasi percentage po, malaki man ang iyong income, maliit man, same kayo ng
ibibigay kasi naka-base sa percentage. Ang Panginoon po nakatingin po doon, what more kung kayo magbigay katulad nun sa balo? Dos lang yung meron siya, binigyan niya pong lahat yun. Pastor, dos lang meron ako dito kasi lahat po naka-Gcash na eh. Hindi gano'n, di ba? Pero ang Panginoon, kung gaano ka willing, di ba? Kung ano nasa laman ng puso mo, kung gaano ka nananampalataya sa Diyos, yun ang ibibigay mo sa Panginoon. Amen? Palakihan ng pananampalataya. So ating pong tanong ngayon, no? Is my giving, no? Joyful? Pag nagbibigay ba ako, masaya ako? O hindi, napapersa lang ako eh. Si pastor kasi nag-preach bigla eh. Papabigay tuloy yung malaki. Alam niyo mga kapatid, no? Giving niyo po ba ay joyful or reluctant? Ang nakakaalam po niyan, ang Panginoon. Hindi po kami. It's between you and God. Gaano po kalaki pa ng palataya mo? Pwede mo maloko yung mga katabi mo. Tayo na binigay ko. Diba? Pero ang Panginoon po, alam niya po ang puso natin. At kung tayo po ay magtitiwala sa Kanya, willing din po siya. Ang Panginoon po, very willing tayong i-bless. No? Kailangan po natin matest yung ating faith kung tayo po ba ay willing din na mag-bless sa Panginoon. Amen? So sabi po dyan, true generosity flows from a heart that loves God more than possessions. Sabihin nyo nga po sa inyo katabi, I love God more than my possession. Diba? Yun po ang true generosity. Kapag kaya mo magbigay, kasi yung pagbibigay mo, based sa iyong pag-ibig sa Diyos, hindi sa iyong pag-ibig sa mga kagamitan mo. Amen? Alam niyo po ba ang nakakatuwa po sa Liano, karamihan po sa mga gamit natin, donate. Yung ilan. May iba po, siyempre binabudget po sa finance. Pero may mga iba po yung mga musicians, especially sa music, no? Yung mga gitara, dati nagsimula po kami, gitara namin, piano, yung bass ni Bickness, diba? Bass yung ginagamit, pinapagamit sa mga ibang members para ma-practice. Kasi po, hindi po natin minamahal yung possession. Amen? Minamahal natin yung Diyos na nagligtas at nag-set apart sa atin. Hindi lang po yan sa music. Alam ko po, madami pa yan sa mga Bible study, nakulang sa budget, pero biglang dumadami yung ulam. Diba? Tama po ba? Sa mga nagba-Bible study, 500 na pakain, 500 din. 500, 500 na pakain mo, 500 na tao din. Diba? Kasi po, di po natin minamahal yung possession. Alam niyo po, dyan po na-approud ang Liano eh. Diba? Kahit walang budget, kikilos. Babayak po ako eh. Next na tayo. Giving reflects trust in God's provision. Diyan po matitest sa ating pagbibigay. Generous giving, yung ating pong tiwala ng Diyos, ibabalik yan ng siksik, liglig at umaapaw. Amen. Lagi niyo po narinig yun, di ba? Ibalik niyo po ng siksik, liglig at umaapaw. Naniniwala po ba kayo sa prayer na yon? Amen, di ba? Dahil ang Panginoon, kaya na ibalik yan sa atin ng 10 times. Okay? Sabi ito sa 22, all who were willing brought gold jewelry of all kinds. They all presented their gold as a wave offering to the Lord kasi alam nila na ang Diyos, ibibless sila. Amen? May pangako sa kanila. Ano pong pangako sa kanila? Yung lupang pangako. Sabi nga doon ang term ay land of milk and honey. Ibig sabihin, saganang-saganang lupain. Pero bago kayo dumating doon, sa blessing ng Panginoon, i-bless nyo muna ako. Testingin natin. Kung kaya nyo ba talagang maniwala na bibigay ko yung lupang yon? Bakit? Kasi may mga kayamanan din po sila na kuha nila from Egypt. Ngayon, siyempre, kung ikaw ay di naniniwala sa Diyos, duda ka, no? Kailangan ko itong i-secure. Mamamaya, pagdating doon, budol lang pala kami. Tama po ba? Mamamaya, na-scam lang kami ni Moses, ah. Scammer pala yung si Moses. Hindi, di ba? So, yung iba, imbis na yung mga ipon nila, alam ng Panginoon. Alam po, wala po tayong maitatago sa Panginoon. Amen. Alam ng Panginoon, may mga naitatabi ka, itetest ngayon, bago dumating yung blessing, itetest ka muna ng Panginoon. Kaya mo ba? I-bless muna ako bago mo ma-receive yung blessing. Amen. Naniniwala pa tayo na kaya provide ng Panginoon. So, doon tinetest ng Panginoon yung provision. Amen? Kaya dito, yung mga taga-Israel, no, wala silang dalawang isip.
Gold, silver, bronze, blue, purple, and scarlet yarn, lahat binigay para magawa yung tabernacle and sanctuary. Amen. Alam niyo po yung project na Nehemiah, madami po mga schemes yan eh. Pero hindi po lahat natatapos doon. Kung wala tayong budget, kung meron naman tayong pwedeng maibigay na mga panggawa, for example, mga materials, di ba? Why not? Tiles, o kaya aircon, biglang aircon, ano? Pero kung meron tayong mga kayang ibigay na hindi po kasama doon sa mga fundraising schemes, pwede po eh. Bukas po ang palad ng Nehemiah po sa anumang tulong. Diba? Dito po, hindi naman lahat nagbigay ng gold, silver, and bronze eh. May iba po nagbigay din naman ng mga, kung anong meron po sila para po sa gawain. Amen? Kung talagang walang meron po tayong mga talents. Magaling naman ako magbenta, kapatid. Ibenta natin yung guyabano. O kaya yung mga t-shirt, ako nang bahala. Di ba? Madami pong means para ating pong matulungan yung ating pong project. Kagaya po dito sa kanila, dahil sila po titiwala sa provision ng Panginoon. Sabi nga din po, no, sa New Testament naman tayo, gusto ko pong umuha lagi ng New Testament kasi nga, ang Panginoong Yesus din mismo sinabi yan, huwag kayong mag-alala. Kung feeling nyo, kaapusin kayo kasi bibigay kayo sa Panginoon, hindi, huwag nyo isipin nyo, huwag kayong mag-alala. But seek first His kingdom, lahat ng mga basic needs ninyo, ipoprovide ng Panginoon. Kung isisik mo ang kanyang kingdom and His righteousness, and all these things will be given to you as well. Alam niyo po, ito po yung favorite verse ko eh. Matthew 6:33. Kasi talaga pong sa amin po sa pamilya po namin, napatunayan ko na pag hinanap mo ang kalooban ng Panginoon, ang kabutihan niya, ibibless ka niya, yung mga duda ka, na hindi mo feeling mo, hindi mo makakukuha, ibibless ng Panginoon, bigla ka niyang sasampalin ng katotohanan. Ang liit naman tingin mo sa akin. Diba? Alam ko po, ilang beses ko na ikwento to sa inyo, pero ako po nung time na nagsimula po kami magpamilya nung asawa ko, diba? Kasi maaga po kami nagpamilya. Laging kapos. Laging kapos. Pag yung sahod mo, di pa dumadating, kino-compute mo na. Tama po ba? Ngayon kulang yun. Pag kinompute mo, kasi ito yung mga bills mo, kulang na agad. Di pa dumadating, alam mo na agad na may utang ka. So, mag-uusap kami. Sabi ko, ito lang yung ito yung income, tapos ito yung expenses. Sabi agad ni Myla, hala, paano yan? Ngayon, nakahiwalay na po kasi yung aming pong giving. Ano kaya, bawasan mo natin to, huwag muna tayo utang muna tayo sa Lord. sabi ko, hindi, huwag nating galawin to kay Lord to. Alam niyo po, kada buwan, no? Di kami nagkukulang. Sobra pa. Naalala ko kasi computation namin nun, kulang kami ng 2.5. Kada sahod ko, litan sahod ko nun, nagsimula kami mag-work eh. Kulang 2.5. Ngayon, natapos yung buwan, may 500 pa kami. So, ating papalakpakan ng Panginoon. Alam niyo, maliit na bagay, no? Maliit na bagay. Kulang ng 2.5. Pero bigla ka magugulat ka, may blessing sa ganito, ganyan. Hindi nagkakasakit. Malusog yung mga bata. Taba pa nga ni Teya nun eh. Si Teya, yung panganay ko, taba pa niya nun, di ba? Di mo akalain na kulang sa gatas yun. Pero ganun pa man, di ba? Ang Panginoon, di namin ginalaw yung giving. Pinagkakaloob ng Panginoon. Hanggang sa nagpastor na ako, sabi ko, no, hindi tayo magkakabahay. Mag-renta tayo sa magulang natin. Doon kami sa kwarto. Okay na to, tiyagain na natin. Hindi kami magkakabahay kasi nga, tapos ayaw pa magpastor kasi nga, gusto sana namin magkabahay. Pag nagpastor, syempre, maliit naman ang income ng pastor. Diba? Tapos, mahati yung attention mo, hindi ka na mapopromote. Kasi, syempre, mag-minister ka eh. Hindi mo na priority ngayon yung work. So, sabi ko, dati naman ang Panginoon, bless tayo eh. So, inaccept ko yung calling. Alam mo, naiiyak po ako eh, kasi binibiting ko lang. Kasi po ang Panginoon mabuti. Amen? Yung ating mga doubts, minsan,
feeling natin di mababalik ng Panginoon, tulugi tayo. Alam nyo, test nyo po ang Panginoon. Okay, ako na maiyak. Next tayo, next slide. Okay, sabi dyan, declaration, God, I trust you more than my wealth. Sabi nyo nga po sa inyo katabi, God, I trust you more than my wealth. Amen? Okay, so yan. Ayoko na magsalita masyado. Don't let fear of lack stop you from sowing into God's work. Huwag niyo pong hayaan na yung takot, no? Minsan may mga doubts tayo. Bigay niyo lang. Kapag nga, gusto kami ni Weakness eh. Kasi kumuha po kami guyabano. Sabi ko, pre, yung kita mo yung utang ko, yung pambayad ko sa utang, kasi credit card eh. Nagulat ako kasi biglang, nung dumating yung statement, dumoble yung babayaran. Sabi ko, dami ko palang minamonthly. Kapares kami. Nag-uusap kami. Wala nga tayong budget eh. Pero sabi ko, huwag ka mag-alala yung sa pledge ka ako sa katapusan. Bibigay ko sa kanya. Pares kami. Sabi ko, ikaw pre, wala pang single ka, wala kang ipon. Kasi nga talagang, alam niyo yun, sa mga gawain, binibigay. Pero sabi ni Weakness sa akin, pero di ba, di po tayo nagkakasakit. Malusog tayo. Nakalabas pa nga tayo eh. Nakapag-grades pa tayo minsan. So, ibig sabihin, di nagkukulang sa Panginoon. Amen. Kaya, anong ikakatakot natin? Malaki utang mo? Mukha lang po kung ganito, malaki po utang namin, di ba? Pero ganun pa man, ang Panginoon magkakaloob lagi sa ating provision. Alam niyo po, never pa po ako na-interesan sa credit card naman. Yun po ang blessing ng Panginoon. Kasi, ang Panginoon, lagi tayong i-bless. Kaya nga po, kung kaya mong ipagkatiwala ng Panginoon sa provision, magugulat ka lang, without words talaga, hindi mo ma-explain kung gaano kabuti ang Panginoon sa pagbibigay. Okay, next. Giving unites the community in worship. Alam niyo po ba na ang pagbibigay, yan po ay isang form ng worship? Amen po ba? Naniniwala po ba kayo doon? Kung gaano ka nagbibigay sa Panginoon, ganun kalaki ang iyong pananampalataya sa Kanya, yun yung sense of worship, ganun din kalaki. Kaya nga, giving unites the community. At sino po ang community? Tayo pong bawat isa. Yung inyo pong katabi, kasama niyo po yan sa community. Kaya sabi po dyan sa Exodus 35, sabi niyo, all the Israelite, men and women, wala pong left out. No? Siyempre, di po kasama yung mga aso. No? All the Israelite, men and women, who were willing. So, hindi po na-question dito kung sino ang mga i-invite. Lahat po, lalaki man, babae man, basta willing ka magbigay sa Panginoon, welcome po kayo. Amen. All the Israelite men and women. So, yung buong community ang tiyatawag ng Panginoon upang mapagtagumpayan yung kanyang purpose na makabuo ng sanctuary. Bakit? Kasi gusto ng Panginoon, makasama ko kayo eh. Gusto ko malapit kayo sa akin. Malapit ako sa inyo. Fellowship sa inyo. No? At yun yung balak ng Panginoon. Siyempre, ito ay contribution ng lahat ng buong community. At sabi niyan, then have them make a sanctuary for me and I will dwell among them. Dahil nga ito po ay unified, no? Ni-unite po yung buong Israel sa worship. At ang Panginoon mismo bababa sa atin dahil nga gusto ng Panginoon yung fellowship kasama natin. Alam niyo po yung ginagawa natin dito? Na pagsamba sa Panginoon, yan po ay form ng worship. At gusto ng Panginoon na ginagawa natin yon kasi nga kasama natin siya. Amen? Na-experience mo yung moving ng Holy Spirit sa service, di lang sa service, pagtapos pa ng service, alam mo may gabay ka ng Panginoon kasi yung presensya ng Panginoon nasa iyo dahil nga galing ka sa worship. Kaya napakahalaga po nito dahil kapag tayo po ay willing magbigay sa Panginoon upang mabuo ang kanyang sanctuary, siya po ay magduduel kasama po natin. Amen? Amen. Ngayon, New Testament po. Mahina po ba mic ko? Abot naman dyan. Okay. New Testament naman. Sabi dyan, so, all the
believers. All the believers were one in heart and mind. Iisa sila ng puso at isip. They shared everything they had. And there were no needy persons among them. Grabe, no? Yan yung equality. Minsan, kaya question natin, ba't may mga mahirap? Wala tang Diyos eh. Kasi may mga namamalimos. Eh kung lahat naman ay ganito ang ginagawa, binibigay lahat ng meron kayo, tapos inahati sa bawat isa, yun ang equality. Diba? Lahat meron. Walang napag-iiwanan. Amen? Kaya nga nung eleksyon, di ba, nagbotohan tayo? No? Kung sino po ang mga binoto natin, dito kasi sa Caloocan, parehas. Di natin alam kung... di natin masabi kasi tao eh. Di ba? Pero ganun pa man. Di ba kung ito kasi yung binubuo ng Panginoong Jesus na community of believers. Ibig sabihin, di man natin makuha sa gobyerno, pero sa iglesia, makukuha po natin kasi yan po ang disenyo ng Panginoon. Amen? So walang korupsyon. Ayaw ng Panginoon ng korupsyon. Gusto niya dito, kung ano meron ka, iisa kayo ng isip at puso, ibigay niyo lahat kayo, no? At walang mangangailangan sa inyo. Kasi lahat may share. Amen? May blessing mula sa Panginoon. Kaya nga sabi po dyan, your giving is not just personal. It's part of a bigger story. So feeling natin yung ating pagbibigay, personal lang to. Hindi, ito ay may ibubuong kwento to the next generation. Alam niyo po, yung mga nagbigay nung unang-una pa, Project Nehema, Project 1M, Project Hagay pa lang, alam niyo po, tayo po na ikinabang ngayon. Tama po ba? Tayo po nandiyan sa iglesia eh. Di ba? Yung iba po nagbigay dyan, wala na po sila. Nasa ibang bansa na. Di ba? Nasa ibang planeta na, universe. Di ba? Kasama ng Panginoon yung iba. Ganun pa man, yung kanilang pagbibigay na ginawa, naging part ng bigger story natin. Bakit? Tayo po ngayon ay kabilang ngayon doon. Ako po, dati mula nung bata hanggang ngayon, dati children lang, ngayon pastor na. Di ba? Kung di po nila ginawa yun, baka wala po tayo ngayon dito. Amen? Baka nasa mas malalaking aircon tayo. Hindi, ganun pa man, no? Ang Panginoon, yan nga, yung pagbibigay natin, hindi yan, may impact yan to the next generation. Amen? So, when we give together, we reflect the heart of the early church na kung saan, sama-sama po sila nagbibigay. In one heart and in one mind. So, sabi po dito, faith is not just something we believe, no? Faith in action. Faith is not just something we believe, it's something we do. Hindi lang basta naniniwala ka lang, faith yun, di yun. May ginagawa ka din. Kasi alam mo, may pinapaniwalaan ka. Amen? At kung tayo naniniwala na tayo ay may purpose na ginawa ang Diyos sa atin, may gagawin po tayo. Amen? The Israelites, ano ginawa ng Israelites? They gave willingly. Yung early church, they gave sacrificially. So, tayo po bilang modern church, diba? Kasi early church yun, ngayon tayo na po yung mga church na papatuloy, ano po yung ating pong kayang ibigay sa Panginoon. So, kagaya po sa Israelites, kagaya po sa early church, tayo din po, no? God had a clear plan. May clear plan ng Panginoon. And He invited His people. Diba? Sa Israel po, hindi naman po si Moses eh. Siya lang po yung head ng project. Ngayon po, meron tayong Moses ngayon dito. Si Bignes, di ba? May plano siya at hindi po si Bignes lang iniimbitahan. Sino po? Tayo invited His people to be part of it. Today, God still has a plan to build His church and He invites you to be part of it. Hindi po part. Mabaho po ang part. Pero lahat po tayo ay part po ito. Amen? So tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we praise you, Lord, ngayong umagang ito and we thank you, Panginoon, sa inyo pong napakagandang mensahe, Panginoon, patungkol nga po sa pagbibigay na kung saan po ang mga taga-Israel at ang early church, Panginoon, na witness po namin kung paano po sila nagbigay sa Panginoon. Alam po namin, Lord, na may mga times na hindi po kami masaya magbigay o kaya minsan kami po nakakalimot, Panginoon, sa inyo pong kabutihan sa amin. Kaya kami po humingi ng tawad, Panginoon, sa mga ganun po namin mga kaisipan minsan. Pero alam po namin, Panginoon, na may mensahe po kayo ngayong umagang ito. And Holy Spirit, move among us, Panginoon. Alam po namin, Lord,
na kayo po ay mapagpalang Panginoon at kayo po ay tapat na Panginoon. Kaya po ngayong umagang ito, amin pong binabago po ang mindset po namin, Lord. In terms of giving, Lord, alam po namin, Panginoon, na kayo po ay lagi namin kasama. Dahil ito po ay ginawa nyo na noon pa, at hanggang ngayon po ay ginagawa nyo pa, Panginoon. Kaya po dalangin namin, Lord, ngayong umagang ito, kayo po ang kumilos po sa buhay po ng bawat isa. Move among us, Panginoon. Hipuin niyo po ang puso ng bawat isa, Panginoon, upang makapagbigay, Panginoon, ng ayon po sa amin pong sense of worship sa inyo. Kayo po ay dakila, Panginoon, at amin po kayong ina-acknowledge sa buhay po namin ngayong umagang ito. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you po and God bless. Hello. Let's pray po for our tithes and offering. Yes, Lord God, maraming salamat po sa araw na ito na may natutunan naman po kami, Panginoon, about your words, Panginoon. Thank you for reminding us, Panginoon, about our faithfulness in you, Panginoon, through our giving, Panginoon. And yes, Lord God, continue to touch our hearts, Panginoon, na we're not giving dahil kinuman mo kami, Panginoon, but you're always touching our hearts, Panginoon, and it's a part of our worship, Panginoon, sa inyo na ibalik yung lahat ng ibinibigay niyo po sa amin. Yes, Lord God, as we give our tithes and offering today, Panginoon, still continue to touch our hearts, Panginoon, na maging blessing, Panginoon, not just in your church, but through all the people, Panginoon. And yes, Lord God, na lahat ng malilikom para sa araw na ito, Panginoon, ay magamit lamang, Panginoon, sa ikalalago ng inyong iglesia dito sa lupa, Panginoon. Sa inyo namin tinataas lahat ng papuri at pagsamba sa matamis na pangalan ng inyong anak na si Jesus. Amen. Yan, maaari na po tayo mga pagbigay. Sinasabi ng salita ng Diyos, siksik-liglig at umaapaw, siyang nararanasan pag nagbigay. Magbigay ng may kagalakan, magbigay na mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung anong iyong tinim, siyang aanihin. Magbigay ng may kagalakan, magbigay na mula sa puso, magbigay ng may pagmamahal, kung nung iyong tinanim, siyang aanihin. Kung nung iyong tinim, siyang aanihin. Kung nung iyong tinanim, siyang aanihin. Amen. So good morning po ulit sa ating lahat. Morning, mainit po ba? Mainit po, no? So talaga, bilisan na po natin ang ating pong announcements. No? So, ano po ang ating first announcement? Para po sa ating first announcement, ito po yung Bantay Kalusugan. Meron po ba mag-announce? Ako na po. No? So, ongoing pa rin po ito. Ito pong Bantay Kalusugan. This would be on next Saturday. Next Saturday po, no, May 24, yung lab test po. No? Alas 5 po ito ng umaga hanggang alas 10. Diyan po sa may Walnut, sa covered court po ng Walnut. No? So, yung mga interested po, magpa-register po. No? Kay, sino pong, kay Sister Tess Aquino po, no? Pwede nyo pong lapitan, no? Para pong pa-register sa atin pong lab test, no? 250 pesos lang po yan, yung basic lab package po. Makikita nyo na po yan dyan, no?
And then meron pa po tayong ibang packages. So, nakapost naman din po yan sa LCC Loop. So, pakitignan na lang din po. No? I-avail po natin to kasi murang-mura lang. No? Sayang naman. At nakapagpa-lab test ka na. And then ang results po natin would be on May 31. No? So, 1 week po para malabas yung results po ng ating mga lab test. Okay po? And then, next po natin dyan, motorcade po after the service. So, sa mga may sasakyan po o mga nais sumuporta sa atin pong AKC, no, sa Agape Kids Corner, iniimbitahan po namin ang lahat na sumama po sa atin pong motorcade. Dito lang po yan, around Liano, around Vista Verde. So, saglit na saglit lang po yung motorcade na yan. So, kung sa mga may mga sasakyan, mga nais sumama, no, iniimbitahan po namin muli kayo sa atin pong motorcade. Ganyan din po, Kids at Work. Mayroon bang magsasalita para dito? Ayan, si Sister Hannah. Hello. Ayan, so magandang umaga po sa ating lahat. So, this summer, this June 5 to 7, with the collaboration po ng Children's Ministry with the Outreach Ministry, magkakaroon po tayo ng Summer Outreach Program na with the theme Kids at Work. No, Colossians 3 verse 17. So, outreach program po siya na gaganapin this summer. So, ano po ba ang purpose ng outreach program na ito? So, ito po ay para ma-evangelize kung ano nga ba ang salvation sa mga bata, sa parents na makakasama natin. Kasi we'll be meeting kids and parents with diverse backgrounds. And yung iba, baka hindi pa po nakakakilala sa Panginoon. So, sa pamamagitan ng programang ito, ipanalangin po natin na mabigyan sila ng foundation sa kanilang pananampalataya, magkakaroon sila ng relationship with the Lord, at makasama rin po natin sila dito sa LCC. So, Jasmine, ano nga ba ang details ng ating outreach program? Ayan. So, yung outreach program po ay open sa ages 6 to 12 years old na kids po natin. So, if may kakilala po tayo or meron po kayong mga anak na taga Del Mundo or taga Walnut, so, open na po ang registration. So, free lang po ito, walang bayad. So, hanapin niyo lang po si Teacher Winzel or si Teacher Jamela. And if hindi naman po mahanap, kahit sinong teachers na lang po ng LCC. So, yun po, Kita Kids po, to God be the glory. Okay, to God be the glory. So, sa mga may chikiting o may mga kapitbahay na may mga chikiting, kilala nyo po yan. So, pwede po tayong idalhin yung ating mga anak, mga kapitbahay ng mga bata, bagets, dito po sa ating outreach program para po sa mga bata. Next po sa ating announcement, Project Nehemiah, ang gwapong-gwapong chairman. Ayan po, magandang umaga po sa bawat isa. Sino po na-bless sa message natin kanina? Amen. So very timely po talaga, no, dahil nagpapagawa po tayo ng ating bahay-sambahan. So yun lang po sa ating Project Nehemiah, no, announcement lang. Medyo malaki pa po yung ating pangangailangan dun sa ating construction. So sabi nga, by any means, no, pwede tayong makatulong. Pero yun po sa ating announcement, sa ating fundraising schemes, no. Again, nire-remind ko po yung bawat isa na yung sa mga pledges po natin, no, atin pong suportahan yung Project Nehemiah through pledges natin. And ayan po, sa makikita nyo po sa likod, meron tayong booth, no. Kung andyan yung mga ating mga merchandise, no. Andyan yung guyabano sa mga naghahanap. Meron na po tayong available. Tita Let, asan ka? Wala. Tita Let. Nasa children, sila Tita Mayen, ayan. So, available na po yung ating guyabano. And meron pa rin po tayong t-shirt selling. So, kung sino pong gustong mag-avail ng ating Project Nehemiah shirts, pwede po tayong umorder sa ating booth. And then, meron po tayong bagong designs, Kuya Donnie. Ayan, yan po yung ating bagong design ng shirt. So, hindi lang siya Project Nehemiah. So, pwede natin siyang gamitin din sa ating pang-araw-araw kung gusto nyo pamasok. Sobrang ganda po ng design natin. So, sa mga gusto po mag-avail, lapit lang po kayo sa likod. Ayan po, ang nakasulat po dyan ay Go and Make Disciples. Yan. Yan po yung ating bagong design ng, ng ating shirt. So, yun lang po sa mga gustong sumuporta at may mga katanungan po, no? Andyan yung ating booth sa likod. And
meron po pala, nabanggit po last time no, sa ating announcement na meron pong lalapit sa inyo na ating mga committee ng ating Nehemiah. So, I hope na tanggapin natin ng buo ano yung bibigay sa atin na letter na huwag natin silang i-decline dahil para po ito sa ating Panginoon at para sa ating bahay-sambahan. Again, tayo po lahat dito ay may kinabang po no, sa ating bahay-sambahan. So, tulong-tulong po tayo at sama-sama po natin tapusin ang ating project Nehemiah. So, yun lang po. Salamat po. Okay, so tamang timing na timing yung Guyabano juice, no? So, bili po tayo. After the service, masarap po siyang isama sa tanghalian. And yung damit po, napakaganda, di ba? Parang pang-worship generation. Kung alam niyo po yung WG na brand. So, ganun yung levels ng design, ganun yung levels ng quality, no, ng ating t-shirt. So, avail po tayo. Maganda po siyang maging suot natin, no? Next po sa ating announcements. Next po. Tapos na po yan. Ezra. Tapos na rin po ito. Next po. Para po sa ating 37th anniversary, tatawagan po si Sister Eunice. Hello. And good morning po sa ating lahat. So yan, sino po excited na sa ating 37th anniversary? Yan. Sige, may excite tayo kasi July pa naman siya. So, pero yon again, ang ating LCC 37th anniversary na lipat po or na-change po yung schedule sa July 13 na at exactly 1 p.m. po mag-start. So, sige po, next, may mga karagdagang announcement po kami. So, ayan ang ating mga outfits. So, ano po ba ang theme natin sa ating anniversary? So, yan po, pwede po tayong magsuot ng tropical outfits, Hawaiian. Ngayon, if sis, wala akong makita talagang fruits, pwede po yan, yung parang plain, next po. Yan, plain dress lang na medyo kakulay. Bright colors na kakulay ng mga prutas, okay? And also, kung gusto nyo ma-DIY kayo, pwede kayo mag-hula skirt. Pwede din po yan sa guys, pero dapat po may t-shirt kayo sa loob. Ayun. So again po, proper service attire pa din po tayo. Naka-pants pa din po. Wala pong magsasando. Wala pong mag-spaghetti top or dress. And also, please to avoid wearing mini skirts po. Okay? Sige. Next. Ayan po. So may mga pre-events activities din tayo para sa ating anniversary. So matagal pa naman yung pasahan pero kailangan namin i-announce para makapaghanda na kayo. Ayan. Sige, unahin na muna natin yung Tropical TikTok Dance Challenge. So dito po is form your group, can be a couple or a family. Basta po family member nyo. Hindi po pwede kapitbahay nyo, hindi pwede ka-churchmate nyo. Family member lang po. Pwedeng magkakapatid, pwede pong couple, or pwedeng whole family po. Ayan, so record your group performing the dance in fun or tropical tutti-frutti outfit. So dapat naka-outfit na din po kayo. Huwag po kayong magpambahay or magpang-alis lang na hindi tropical, okay? Sige po, next po. Papanood ko po sa inyo yung wait lang. So sige po, panoorin po. Ay, sayang per. Ayoko. Walang sound talaga. Ayan, so ganyan po. Madali lang po yung steps. Kayang-kaya po ng mga senior citizen and also ng mga kids po. So, magpapasa na ka daw iligan, sabi ni PJ. So, ayun, ano lang naman siya, ang deadline for submission is, pa-forward po. Yan, July 6 pa po naman. Pero ayun, may time pa po kayo makapag-practice and madali lang naman po yung mga steps. So, pwede po kayong mag-edit ng videos or pasa nyo lang kaagad, pwede naman po yun. So, next po, sa Tropical TikTok Challenge is yung floral sunglass making naman. So, madali lang naman to. So, again, yung parang ginawa nung sa Christmas celebration na mask. Ngayon naman is sunglasses. Yun. So, floral siya or Hawaiian. Floral Hawaiian fruity tutti. Bahala kayo kung ano gusto nyo, basta pasok sa theme. So, again, ang submission pa din yan ay
July 6, 2025. Ayun lang naman yung ating pre-event. So, ayan. Ayan po yung samples. Okay po. Okay, so may mga FAQs lang po. Question, meron po bang registration fee? Wala po. So, sa mga hindi pa po nakakapagpa-register, nag-send po ako or nag-post po kami ng listahan ng mga nakapag-register kahapon. So, pag hindi nyo po nakita yung pangalan nyo, ibig sabihin hindi po kayo nakalapit sa amin ni ako or ni Shaina. So, in case lang po na kailangan nyo pa, magpaparegister kayo, lapit lang po kayo sa akin, Eunice, and si Shaina po, sige tayo. Shaina Tagurmak. Yan. So, kami po yung lalapitan nyo. And, yun lamang po. Thank you. Okay, so yan po para sa ating LCC anniversary, no? Yung Pearly Shell po, napakadali lang po niyan. Sana po mag-participate po ang lahat. Pwede po yan for all ages, mapabata, may edad, ayaw na lang ng senior citizen, may edad, no? Single ka man o kabataan. So, kayang-kaya po natin yung Pearly Shell. Napakabago po ng Pearly Shell, di po ba? Napakabago eh. Hindi natin alam yan. Baka kailangan pa nating aralin. So, ipopost po natin yan sa LCC Loop. Lahat po yan, no? Para mapanood nyo po, ma-practice yung atin pong pre-event activity, no? Kahit po sa July pa ang submission nito, we would appreciate po kung mas maaga nyo pong ma-send. Malay nyo po, kayo po ang siyang maging top performer, no? Pag maaga criteria pala yon, pag maaga kang mag-send. So, and then yung floral sunglasses po natin, napakadali lang din po yan. I-decorate nyo lang po yung atin pong sunglasses. Bili lang po tayo ng sunglass sa bayan o kung meron tayong lumang sunglasses, no? Pwede po natin decoratean ng mga kung anik-anik. Yun yung tawag po ngayon anik-anik na daw. So, yun po, para po sa ating 37th anniversary. We are very excited po para sa 37th anniversary kasi ito po yung anniversary na makikita nating bago na, newly renovated na yung ating bahay-sambahan. Di po ba? So, milestone po ito para po sa ating history, no? Ito pong 37th anniversary, bago na po yung itsura ng ating church building. So, yun po. Sama-sama po tayo. Sa mga hindi po nakapag-register, ulit lang po namin, no? Lapitan nyo lang po Sister Eunice or si Sister Shaina para po magpa-register. Yun lamang po. Maraming salamat po, Lord. Lord. Nag-pray ako. Okay, so yun lamang po. Para po sa ating mga announcements, tinatawagan ko na po ang magbe-benediction para sa maga. Pastor Nerio, na naka-shades, no? Summer na summer. Okay, lumuluha kasi mata ko Pagod kahapon dahil sa swimming. Yung kanina, yung word na willingness, yung word sa Tagalog nun willing-willy na magbigay. Di ba? Willing-willy kang magbigay. Ibig sabihin, sarap na sarap kang magbigay. Hindi mabigat sa'yo. Kasi iba sa atin kasi, hindi naman, no? Sa karamihan ng tao, parang napakahirap yung sa'yo na, ibibigay mo pa. Di ba? Parang ang bigat Pero ang sabi ng Panginoon, yung willing ka ba na ibigay? Hindi ka naman pinipilit. Pero kung mahal mo ang Panginoon, willingness ay naroroon. Kaya nga, kahit mainit po, nandito kayo, di ba? Because willing kayong mag-sacrifice ng inyong time, ng inyong pong pawis, di ba? Na nandito kayo para sambahin ang Panginoon. Yung mga taga-Israel nga sa gitna ng wilderness, sila nag-worship Wala pang tabernacle. Kaya nga, ang sabi ng Panginoon, pagkaroon kayo ng tabernacle, para doon tayo mag-meet, para hindi kayo mainitan, para hindi kayo mahirapan, para tayong lahat ay nagpe-fellowship sa isang lugar. Amen! Kaya tayo po tumayong lahat at pasalamatan natin ang ating Panginoong Diyos. Hallelujah. For thine is the kingdom and the power and the glory forever.
the power and the glory forever. Amen. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, for giving us time, Panginoon, to be here. Dito sa lugar na ito po, Panginoon, kami sama-samang nagpe-fellowship with God and with brethren po, Panginoon, upang aming matunghayan kung paano po pinagpala ng Diyos ang bawat isa. Paano po kumikilos ang Panginoon sa bawat isang naririto. Paano po ginagawa ng Panginoon ang isang himala sa buhay ng isang mananampalataya. Kaya po merong fellowship. At gayon din po, Panginoon, salamat po, Diyos, na binigyan mo kami ng kahalagahan po ng kapahingahan. Na kung saan sa gitna po ng mga kabisihan ng tao, binigyan mo kami, Panginoon, ng isang araw pang magpahinga para kayo sambahin sa Espiritu katotohanan upang pagpahingay namin ang aming isipan at buong pangangatawan sa isang panibago na naman pong linggo upang tunay nga gampanan namin ang aming kanya-kanyang responsibilidad. At sa aming pong kapahingang ito, Panginoong Diyos, tinuruan mo kami kung paano kami mag-invest ng aming treasure, ng aming time, ng aming talent, para po, Panginoon, para sa iyong kaluwalhatian, para sa kahalagahan po ng fellowship between God and men, para po naroroon ang kapahingahan na tunay nga sinasamba ka namin sa Espiritu at katotohanan. O Diyos na buhay, pinahalagahan ang pagbibigay sapagkat kayong unang nagbigay ng iyong buhay, Panginoon, ng iyong sakripisyo para sa lahat ng tao, para pong lahat ng tao ay makakita po ng katotohanan, para maramdaman po nila ang pag-ibig ng Diyos, para matanggap po nila ang kaligtasan na ino-offer na libre po, Panginoon, a free gift by the grace of God, ang kaligtasan na tanging gagawin lamang ng tao ay manampalataya at maniwala kay Jesus, tanggapin niya sa kanyang puso bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo ang unang nagbigay na dapat kami, Panginoon, ay amin itong mabigyan kayo ng kahalagahan sa aming buhay sa pamamagitan ng aming pong treasure, ng talents, and time po, Panginoon. Salamat po kay Pastor Timothy na yung ginamit upang may hatid ang iyong mensahe ng mayroong katagumpayan at pagiging kaliwanagan po, Panginoon. Ang panalangin ko yung pagpala sa kanyang buhay, gawin mo siyang isang living testimony po, Panginoon, kung paano kumikilos ang Panginoong Diyos sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya po, Panginoon. Salamat po sa kanya pong pangangaral na ito at dalangin namin, Panginoon, na gamitin mo pa siya sa isang malalim na kaparaanan upang marami pong mga taong makakilala sa inyo bilang Panginoon at sariling tagapagligtas. O Diyos, sa aming pagtaas ng aming kanang kamay, alam ng Diyos ang inyong pangangailangan. Alam ng Diyos ang iyong nasa puso. Panginoong Diyos ang nakakaalam ng lahat ng bagay ng ating kinabukasan. Kaya mga kapatid, ipagkatiwala po natin ang ating mga buhay sa Kanya. Panginoon, aming pinagkakatiwala sa inyo sa aming pagtaas ng aming kanang kamay. Ang aming pong kalusugan, pinagkakatiwala po namin sa inyo, O Diyos na buhay, ang aming pong kaisipan, puso at mga aksyon. Kayo lamang po nakababatid ng aming pong kinabukasan. Kaya Panginoon, pagpalain mo po ang bawat isa, ang kakulangan sa finances, mga kapatid, ang Diyos magbibigay sa inyo ng kaukulang pagpapala para diyan. Kagalingan ng kailangan mo, kapatid, ang Diyos na buhay, ang dakilang manggagamot, tanggapin mo ang kagalingan sa iyong buhay. Naghahanap ka ng trabaho, kapatid, ang Diyos ang magdidirect sa iyo kung anong trabaho ang para sa iyo. Kapatid, kung kayo may problema sa loob ng pamilya, ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan, Diyos ng pag-ibig, at Diyos ng pagpapatawad. Naroroon ang pagkakaisa sa ating pamilya, narito sa ating
sa loob ng church ang pagkakaisa. Narito tayo tinawag ng Panginoon para paglingkuran sa sambahin at ideklara ang kanyang pagka-Diyos sa ating mga buhay. Kaya mga kapatid, humayo kayo na may kagalakan, humayo kayo ng mayroon pong katagumpayan, sapagkat ang Diyos ay nagtagumpay na sa mundong ibabaw na ito. Pagpalain kayo ng Panginoong Diyos sa pangalan ni Jesus. Amen. God bless all of you. Happy Sunday! Ingat po sa pag-uwi. Thank you po. Kita-kita po tayo next week.